Samuel. At nandito na po tayo sa chapter 3, no? Chapter 3 ng 2 Samuel. At tinitignan po natin, 'di ba, yung buhay po nitong si Haring David as king ng Judah. At kahit po sa area po na ito, napag-aralan po natin kagabi, na may mga struggle pa rin, may mga problema pa rin na na-encounter si David, sapagkat sa kadahilanan itong si Abner ay nagtalaga po siya ng isa sa mga anak ni Saul na magiging hari, 'di ba, ng Israel, at may mga paglalaban-laban, 'di ba, na nangyari sa dalawang panig dalawang panig na ito ni na David at saka nitong si Abner, at marami yung nagkandamatayan. Nakita po natin 'yon, na doon po sa mga battle na dapat hindi po nila yon pinasok, pero nakita natin na dahil po sa kagagawan, 'di ba, ng kanila pong mga leader, itong si Abner at saka itong si Joab, marami pong mga buhay ng kanila pong mga kasundaluhan, 'di ba, yung nawala, So instead of talking sana ng mabuti sa bawat isa, yung pag-uusap sana ng mabuti sa panig po nila, at magkasundo sa dapat po nilang pagkasunduan, pero hindi po nila yon ginawa, sapagkat itong si Abner, nakita po natin na meron po siyang ninanais, meron siyang ninanais, nagtalaga siya ng anak ni Saul, pero sa katotohanan siya po, 'di ba, yung nagro-rule actually sa kingdom po na iyon. So pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral, at titingnan po natin ulit yung kwento ng chapter 3, at kung ano po yung ibibigay, 'di ba, na lesson sa bawat isa po sa atin. Sabi dito, tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni na David at ng angkan ni Saul. So nakita natin, 'di ba, mga kapatid, na yung digmaan po na ito, yung war po na ito, supposed to be, hindi naman sila dapat yung mag-aaway-away, kasi marami namang mga ibang nations pa, 'di ba, yung dapat po nilang harapin, pero sila nag-aaway dahil po doon po sa position ng kung sino po yung dapat na mag-rule sa kanila, kung sino yung dapat na maging hari. At nakikita po natin, from the very beginning, kabataan pa nitong si David ay tinalaga na po siya, 'di ba, ng Panginoon. At alam ito ni Abner, alam ito ni Abner lamang, 'di ba, he chooses, 'di ba, to go against doon po sa will, 'di ba, ng God, na hindi po siya sumunod or tumalima doon po sa nais, 'di ba, ng Diyos. Magtatagumpay ba itong si Abner sa kanya pong mga ninanais, laban sa Diyos na ito at laban kay David? So makikita natin as we go on, Sabi dito, lumakas ang pangkat ni David, So doon po sa pagitan ng mga digmaan po na ito na tumagal sa kanila, sa dalawang panig po na ito, nakita po natin na ang panig po ni David ay, sabi dito, lumakas. At alam natin yung reason, 'di ba, mga kapatid, sapagkat nasa panig po nila, 'di ba, ang Diyos. Nasa panig po nila,
'di ba, ang Diyos. Nasa panig nila ang Diyos. Kaya rest assured lang talaga tayo, 'di ba, na kapag nasa atin, 'di ba, or kapanig tayo ng Diyos, ang Diyos ay nasa atin. Nandun lang talaga yung victory, no. Samantalang sabi dito, patuloy namang humina ang angkan ni Saul. Patuloy na humina ang angkan ni Saul. Kasi hindi naman talaga sila dapat, 'di ba, yung mag-rule. Pero nakita po natin, 'di ba, yung character po nitong si David, na talagang nag-rest lang siya talaga sa Lord, kung ano po yung kanyang plano sa buhay po nitong si David. Hindi natin nakita itong si David na inagaw niya kahit siya po yung itinalaga na ng Lord na nakapalit po ni Saul, ay hindi siya hindi niya ginawa, 'di ba, yung pangaagaw doon sa position na kay Saul, no. Maraming mga instances sa buhay ng tao sa kapanahunan po na ito, kahit sa loob po ng mga churches, nag-aagawan sa position. Di ba? Nag-aagawan, parang pag may nakita po silang magiging threat, di ba, doon po sa kanilang position, gumagawa po sila, di ba, ng mga human na kaparaanan nila para mapanatili lang sila, 'di ba, doon sa position. Pero si David hindi, 'di ba, nag-rely po siya sa Panginoon, no. Sinasabi ng buhay nitong si David, kung itinalagan niyo talaga ako, Lord, 'di ba, kayo rin po yung gagawa ng paraan, 'di ba, kung papaano ako, 'di ba, papaano niyo ako ilalagay, 'di ba, sa position na iyan, no. So nakita natin yung kanyang naging buhay, magmula doon sa kanyang pagtatago-tago, tapos ngayon itinalaga siya ng Judah, dito siya nanggaling na tribe, tinanggap po siya kahit marami pong mga instances, 'di ba, na pinabayaan po siya. Yun, itinakwil siya, pero sa ngayon ay tinalaga po siya bilang kanilang hari. Verse 2, sabi dito, samantalang nasa Hebron, ito ang mga naging anak na lalaki ni David, no. So sa pananatili po niya dito sa lugar na ito ng Hebron, ay may mga babanggitin po sa atin ng Bible na mga pangalan ng kanyang mga lalaking mga anak, At sabi dito, ang panganay ay si Amnon, na anak niya kay Ahinoam, no. Yung panganay, ay si Amnon, na anak niya kay Ahinoam. Si Kiliab ang sumunod, na anak naman niya kay Abigail, ang balo ni Nabal, no. So dalawa na yon. Ang ikatloy si Absalom, na anak kay Maaka, na anak ni Talmai, na hari ng Gesur, no. So apat na yon. 5, verse 4, si Adonias ang ikaapat, anak niya kay Hagit. Yan, Hagit. Ang ikalimay si Sephatias, anak niya kay Abital. At ang ika-6 ay si Etriem, anak niya kay Egla. Ang mga ito ang naging anak ni David sa Hebron. So, habang lumalakas yung pangkat po nila David, dito po sa lugar po na ito ng Hebron, lumalaki rin po yung kanyang pamilya. Lumalaki po yung kanyang pamilya, no? At hindi lang lumalaki yung kanyang mga anak, dumadami yung bilang ng kanyang mga anak, dumadami din yung bilang ng kanyang asawa. Kung matatandaan po natin, ilang ang asawa ni David nung
pumunta po siya ng Hebron. Ano? So may ni-record sa atin na dalawa yung kanyang asawa, itong si Ahinoam at saka itong si Abigail, 'di ba, yung kasama po niya sa land ng mga Philistines. Tapos sinama po sila, 'di ba, nang papunta po sila dito po sa Hebron. Tapos nadagdagan pa na yung kanyang mga asawa nung nasa Hebron na po sila. At inuulit po natin, hindi po sinasang-ayunan ng Bible ang mga ganitong klase ng mga ganitong klase ng mga gawain, yung polygamy, hindi lang talaga lahat ng makikita po natin na may mga ganito pong kaso, meron pong mga problema. Nagkakaroon lang talaga ng matitinding mga problema. Yung mangyayari. Yung isa na nga lang, marami pa yung hindi nakakatagal. 'Di ba? Kahit nasa kapanahunan po na ito, yung isang asawa na nga lang, marami pa yung hindi nakakapagtiis. 'Di ba? Or nakakasurvive doon po sa kanilang relationship. Ito, dagdagan mo pa ng 6 or dagdagan mo pa ng 5, no? So all throughout ng buhay po nitong si David, merong record po siya, 'di ba, ng 7 asawa. 7 yung kanyang wives, no? At si Solomon yung mas pinaka marami, pero makikita po natin na itong mga nabanggit po na mga pangalan po dito, mga kapatid, ay magdudulot lang talaga ng pighati, no? Yung mga anak po na ito ni David ay magdudulot lang ng pighati, 'di ba, sa kanyang puso, no, sa kanyang buhay, no. Lalong-lalo na sino po yung gustong umagaw, 'di ba, sa throne, 'di ba, ng kanyang ama, no. Alam po natin 'yon, na itong si Absalom, At kung i-rate natin si David, masasabi ba nating good na king siya? 'Di ba? Good ba siya na king? Good ba siya sa kanyang leadership sa Israel? No, maraming mga marami tayong mga pwedeng makuha, 'di ba, na mga references na magsasabi na good na king siya. Pero as a good father, good din ba siya na father? Maayos ba siya na ama? 'Di ba, ng kanyang sambahayan, no? So dito makikita po natin na maraming instances sa buhay po nitong si David na hindi po siya naging mabuting ama sa kanyang mga anak, no? At hindi siya naging mabuting ama sa kanya pong pamilya, no? Sa kanyang pamilya, no? Makikita natin na may instances sa family po nila na kung saan yung isa niyang anak ay violate, 'di ba, yung kanyang kapatid na babae, yung kanyang half sister. Sino 'yon? Sino yung anak po nitong si David na nag-violate sa isa niyang half sister, no? Makikita po natin na itong si Amnon 'yon, At sino yung violate? Kapatid 'yon, 'di ba, ni Absalom, no? So may mga kaguluhan. Kumilos ba itong si David sa area po na 'yon? Nagbigay ba siya ng mga nagdisiplina ba siya, 'di ba, sa kanyang mga anak? Ano yung ginawa niya, 'di ba, sa area po na ito na nagkaroon ng problema, 'di ba, sa kanyang pamilya, no? Grabe 'yun, violation 'yon, 'di ba, sa karapatan ng kanyang anak na babae. Pero nakita natin si David, wala siyang ginawa, no? Hindi siya naging mabuting ama, 'di ba, sa kanyang mga anak, no? At kahit mapag-aralan natin yan as we go on sa ating pag-aaral, makikita lang natin na nag-fail siya, 'di ba, as a father. At maintindihan natin kasi nga, 'di ba, mga kapatid, sa dami ng kanyang asawa, sa dami ng kanyang mga anak, alam mo yung 'di ba, yung desire ng isang anak ay makasama, 'di ba, yung kanyang ama. Yung alam mo yun, yung
mula doon po sa kanyang pagkabata, doon sa kanyang mga ginagawa, 'di ba? Yung kunyari yung mga drawing, 'di ba, yung mga ganon. Gustong-gusto niya talagang ipakita ito, 'di ba, sa kanyang ama. Lahat ng mga alam niya, 'di ba, na mga maaring ma-accomplish niya, 'di ba, sa buhay kahit sa mga maliliit na mga bagay. Gusto niya itong ipagmalaki, 'di ba? Gusto niya itong ipakita, 'di ba, sa kanyang ama, no? So just imagine na lang na itong tahanan po nitong si David, sa dami po ng kanyang asawa, ano? I don't really understand yung mga feeling ng mga other na mga asawa po nitong si David. Paano niya ito minamanage, 'di ba, sa isang araw, isa siyang hari. 'Di ba? Isa siyang hari, marami siyang mga tungkulin, marami siyang dapat na mga bantayan. Tapos syempre marami ding mga problema yung kanyang mga kinakaharap, 'di ba? Doon po sa kanyang ruling as a king. Tapos isabay mo pa itong kanyang pamilya, 'di ba? Yung pamilya ng asawa niya na itong si Ahinoam. Tapos hindi natin alam kung saan maaring may mga chamber ang mga ito, 'di ba? May mga may mga sari-sarilis po sila sigurong mga location na malapit lang din doon kay David. Pero alam mo 'yun, napakahirap naman na sitwasyon ito, 'di ba, na I don't really know. Yung mga napapanood ko sa YouTube, 'di ba, regarding this this kind of situation. Parang hindi naman may mga rivalry, 'di ba, na nangyayari, pero hindi lang talaga maayos, 'di ba, yung ganito pong klase ng pamilya, or yung maraming mga asawa, may kakilala po ba kayong ganito, mga kapatid, na marami siyang asawa, marami siyang mga anak? Kung maayos ba, 'di ba, yung kanyang buhay, or maayos ba yung kanilang buhay? May kapayapaan ba? Yun yung importante, may kapayapaan ba sa kanilang pamilya? Yung nag-iisa nga lang minsan walang kapayapaan, 'di ba? Dagdag mo pa yung napakaraming mga ganitong klase, 'di ba, ng membro, 'di ba, ng kanya pong pamilya, Pero ito yung choice niya, whatever be the reason kung bakit nag-asawa po siya ng napakarami, 'di ba? Nag-asawa siya ng mga ganito in power, kasi nasa Hebron na siya, sa kapanahunan po na ito. Nagdagdag pa siya ng nagdagdag kung ang reason niya ay para ma-establish, 'di ba, yung kanyang kingdom. Hindi niya yung kailangan kasi ang Lord nasa kanya 'Di ba? Ang Lord yung nangunguna, 'di ba? Ang Lord yung magpo-protect, ang Lord yung magiging security niya. Hindi niya kailangan na mag-asa-asawa ng mga anak ng mga hari ng ibang mga nations na katulad ng ginawa po nitong si Solomon, kasi enough na supposed to be ang God, 'di ba, sa kanya. Enough na supposed to be si God, 'di ba, sa kanyang leadership, Enough na supposed to be ang Lord, Minsan kasi yung security na nakikita ng tao, 'di ba, ay kakaiba po ito sa gustong ibigay na security, 'di ba, ng Lord, So si David, kita na naman natin yung kanyang failure as a human, 'di ba? Failure niya yung bagay na ito, pumili pa siya. Just imagine na lang, mga kapatid, kung nag-stick po sana siya, 'di ba? At hindi na nagdagdag pa ng maiiba siguro yung kwento, 'di ba, ng kanyang buhay, May iba lang siguro yung kwento ng kanyang kaharian, na hindi kasi kahit doon po sa kanyang katandaan na, 'di ba? Alam mo 'yun, nagtatakbo-takbo pa siya kasi nga nagtatago siya dito po sa kanyang anak, 'di ba, na si Absalom. Napakahirap po nun, 'di ba, sa isang katulad niya, 'di ba, na supposed to be ay hindi na siya dadaan pa sana sa mga ganitong klase po ng
problema, 'di ba? Pero ito yung nangyari, 'di ba, sa kanyang buhay. At kung titignan natin yung kanyang buhay, kahit sabihin natin nasa 70, nasa line of 7 po siya, 'di ba? Pero binanggit din naman sa atin ng Bible na fulfilled yung kanyang naging buhay, no, kahit maiksi po yung kanyang inilagi dito sa lupa. So, tignan natin verse 6, sabi dito, habang naglalaban ang mga pangkat ni na Saul at David, si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. No? Si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. So, yung sinasabi ko po kanina na nagtayo po itong si Abner, 'di ba, ng kanyang puppet na king, anak po anak ni Saul, no? Pero ang totoo, itong si Abner ang kinilalang pinuno, 'di ba, ng mga tauhan ni Saul. Siya yung commander, 'di ba, ng army nitong si Saul. Minsan, sabi dito, pinagsabihan ni Ishbosheth si Abner, bakit mo sinipingan si Rispa, ang anak ni Aya, ang asawang lingkod ng aking ama? So doon po sa doon sa pamilya po ni Saul, itinayo po itong si Ishbosheth, 'di ba, na magiging kapalit, 'di ba, ng kanyang ama. At ito namang si Abner yung pinuno, 'di ba, sa mga tauhan ni Saul. Pero may account na mababasa po natin at makikita natin na meron pong paratang itong si Ishbosheth, 'di ba, dito po kay Abner. Yung kanyang sabi po dito, 'di ba, na tinatanong po niya itong si Abner kung bakit niya nagawa, 'di ba, na sipingan yung isang concubine, 'di ba, ni Saul, no? Bakit niya ito nagawa? At sa kapanahunan po nila, maintindihan po natin, 'di ba, na yung mga asawa na maiiwan kung mamatay po yung mga hari, ay considered po yon na parang material siya, 'di ba, na iiwan lahat or ita-turn over lahat sa susunod, 'di ba, na magiging hari, sa susunod na itatayong mga hari. So napakatindi po ng paratang po na ito, 'di ba, ni Ishbosheth dito po kay Abner, na yung pag-violate mo, kasi merong 'di ba, merong makikita po natin na may violation ito 'di ba, na ginawa itong si Abner, kung ito man po ay totoong paratang or hindi totoo, 'di ba, na paratang po sa kanya ni Ishbosheth. So parang kung titignan po natin, 'di ba, kung supposed to be itong mga asawang lingkod ng hari, 'di ba, na kanya pong mga naiwan ay may turn over dito po kay Ishbosheth. Kapag ginawa po ito, kapag totoo po yung paratang nitong si Ishbosheth kay Abner, sinasabi niya dito na kinakalaban mo, kumbaga nile-level mo yung iyong sarili sa akin, 'di ba? Kumbaga parang bakit mo yun ginawa, no? Sa property ko, kunya na-turn over na ito sa akin, pero bakit mo kinukuha or bakit mo ginawa, 'di ba? Bakit mo kinukuha yung property na supposed to be ay maite-turn over na, 'di ba, sa akin? It is a violation dito po kay Ishbosheth, no? Violation po ito na malaki, 'di ba? Nitong si Abner, at makikita po natin na ang paratang po ba na ito ay totoo, 'di ba, or hindi totoo, no? Nakita natin yung reaction po nitong si Abner, So sa isang kaharian, 'di ba, mga kapatid, maintindihan natin na
marami ding mga advisors na iba, 'di ba? Dito po sa maaring sa circle nitong si Is-Bosheth, no? At makikita natin na yung mga advisors na 'yan, minsan hindi naman din sila nagkakasundo-sundo, 'di ba? At depende na lang kung sino yung papakinggan mo, 'di ba? Kung wala naman sa kanila, 'di ba, ang Panginoon, no? So magre-rely ka na lang, 'di ba, sa kung ano yung gusto mo, or kung ano yung nais mo, 'di ba? Kung saan sa pagkakaunawa mo, 'di ba, yung nakabubuti. So maari 'di ba, na may mga advisors itong si Is-Bosheth na sinasabi po nila na hindi maganda na itong si Abner ay talagang mabigyan ng mataas na nakatungkulan, kasi pwede niyang agawin sa iyo, 'di ba, yung trono. Maaring gumawa tayo ng pamamaraan kung papaano siya mapapaalis, 'di ba, sa kaharian, 'di ba, na ito, or mapapaalis sa mga tauhan mo, 'di ba, Haring Is-Bosheth, no? So maaring may mga ganong instances din, or maaring totoo naman, 'di ba, yung paratang na ito, kasi nga nakikita po natin na naging panatag na, 'di ba, itong si Abner, 'di ba, sa kaharian, 'di ba, nitong si Saul, no? Kinikilala din po siya, 'di ba, ng mga tauhan nitong si Saul. Pero yung reaction niya matindi, no? Sabi dito verse 8, nagalit si Abner. Kapag may mga paratang, mga kapatid, kung totoo ito, 'di ba? Or kung hindi ito totoo, minsan nakikita ito sa mga reactions natin, 'di ba? Yung mga replies natin doon sa nagpaparatang, 'di ba, sa atin. Meron naman yung totoo, tapos kunyari nagagalit-galitan para makita, 'di ba, na kunyari innocent siya or whatsoever, 'di ba, yung mga nire-response minsan. Nagalit si Abner, itong si Abner, galit po, no? Nagalit siya dito sa paratang ni Is-Bosheth, no? Sabi dito, sa sinabing ito ni Is-Bosheth, at sumagot siya, anong palagay mo sa akin? Isang taksil? 'Di ba? Anong palagay mo sa akin? Isang taksil? Sabi niya, isang lihim na tauhan ng Juda. Isang lihim na tauhan ng Juda. Hanggang sa araw na ito'y tapat ako sa sambahayan ng iyong amang si Saul, sa kanyang mga kapatid at mga kaibigan. Maging ikaw ay hindi ko ipinagkanulo kay David, bakit pinagbibintangan mo ako sa babaeng ito? Saksi ko ang Diyos, tulungan sana niya ako upang maisakatuparan ang pangako ni Yahweh kay David na maalis ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at maitatag ang paghahari ni David sa Juda mula sa Dan hanggang Beersheba. 'Di ba? Mula sa Dan hanggang Beersheba. So kakaiba po yung response nitong si Abner, ano? Sa galit niya, 'di ba, dito sa paratang, sinumbat na niya, 'di ba, yung kanya pong mga ginawa, ano? Isinumbat na niya dito po kay Is-Bosheth, kung ano po yung kanyang ginawa, no? Hindi niya inaddressed yung issue na ipinaparatang po sa kanya, kundi nag-note out niya, 'di ba, yung mga bagay po na ito para makita, 'di ba, yung kanya pong loyalty, na hindi ko deserve na paratangan mo ako ng ganyan. 'Di ba? Parang sinasabi niya dito kay Is-Bosheth, no? Kasi hindi ako taksil, 'di ba? Hindi ako taksil, hindi ako lihim na tauhan ng Juda, hindi ako nag-i-spy, 'di ba? Para sa Juda, tapat ako sa sambahayan, 'di ba, ng iyong ama na si Saul, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kaibigan, sa mga asawa, 'di ba? Sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kaibigan, kahit ikaw, sabi niya, hindi ko ipinagkanulo kay David, tapos pagbibintangan mo ako sa
sa babaeng ito, no? So mas matindi yung aking mga ginawa. Sa concubine mo lang ako ikono-connect, 'di ba? Sa concubine mo lang ako pinagbibintangan, sabi dito. At tignan natin yung kanyang response. Saksi daw niya ang Diyos at tulungan sana niya. Nag-iba na siya, 'di ba, ng kanyang allegiance, no? Nag-iba na siya ng kanyang ng kanyang sinasabi dito, no? Kaya sa verse 11, sabi dito, hindi nakasagot si Isbosheth dahil sa takot kay Abner. Takot itong si Isbosheth dito po kay Abner, no? Makikita lang na talaga natin from this verse kung sino talaga yung nagro-rule, 'di ba, sa kingdom ni Saul, no? Walang iba kundi itong si Abner, no? Pero may iba po yung kwento as we go on. Sabi dito, 12, nagpadala si Abner ng mga sugo kay David sa Hebron at ito ang ipinasabi, kanino nga ba ang lupaing ito? Makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapasayo ang buong Israel. Tutulungan kitang mapasaiyo ang buong Israel, no? Sa galit nitong si Abner, doon po sa paratang po ni Isbosheth, may mga instances po ba mga kapatid na pinaratangan din po tayo, tapos nagalit din po tayo, tapos kumawala na tayo doon sa ating pakikisama, 'di ba, sa tao po na yon. So ganun po yung ginawa nitong si Abner, no? Si David yung kalaban dito. Doon ako papanig ngayon kay David para makita mo, 'di ba, yung hinahanap mo is Isbosheth. 'Di ba? Ganyan na rin lang naman ang tingin mo sa akin, 'di ba? Sa babae, sa isang concubine pa, sa asawang lingkod mo pa ako sisirain, 'di ba? So ganun nga yung kanyang ginawa, no? 13, sabi dito, mabuti tugon ni David, no? Papayag ako sa isang kondisyon. Hindi mabuti tugon ni David, no? Isa sa mga makikita po natin dito po kay David, mga kapatid, 'di ba? Hindi siya katulad ng marami po sa atin na alam mo, kapag may mga ganitong makikipagkasundo, minsan sasabihin ng iba, 'di ba, na makikipagkasundo ko sa akin pagkatapos ng maraming taon, 'di ba, na inaaway mo ako, pagkatapos ng maraming taon na ginawan mo ako ng mali, 'di ba? Hindi lang talaga ako makikipagkasundo. Paano kita mapagkakatiwalaan? 'Di ba? Maintindi yung move po na ito ni Abner. Makikita po natin na ito po ba ay tamang desisyon, 'di ba, or may ano yung nasa likod, 'di ba, ng kanyang mga iniisip, no? Unang-una, ibinigay sa atin ng Bible na humina na, 'di ba, yung angkan po nitong si Saul. Tapos lumakas ang pangkat po ni David. So kung politically, yung strategy na ito, makikipagkasundo ka sa kung sino yung malakas. Diba? Sa kung sino yung, paano ko makikipagkasundo sa isang mahina na, diba, na pangkat. So, itong si Abner, makikita natin na nag-iisip siya. Diba? Nag-iisip siya, no, ng kanyang magandang katatayuan, no? Magandang katatayuan, at nakita po niya ito, diba, sa pangkat po ni David. Pero ang nakaka-amaze dito, mga kapatid, itong si David, lagi siyang may forgiving heart. Diba? Alam mo yun, every time na may lumala, napakaganda lang talaga rin ng kanyang mga character, diba, na magaganda na nakikita po natin. Kasi maawain siya, matulungin siya, tapos ito mapagpatawad siya. Diba? Mapagpatawad siya. Ilang mga tao na yung gumawa po ng kamalian, diba, sa kanyang buhay. Pero lagi po niya itong pinapatawad, 'di ba? Hindi siya nagtatanim ng galit, or hindi siya nagre-revenge, no? Wala siyang hindi natin nakita, 'di ba, na
ganun po yung kanyang ginawa kahit dito po sa buhay po ni Abner. No, sabi ni Abner sa kanya, makipagkasundo ka sa akin. Paano ka makikipagkasundo sa isang kaaway? Pero si David, sabi niya, mabuti, sige, makipagkasundo ako sa iyo, no? Sabi niya, papayag ako, pero papayag ako sa isang kondisyon. Hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Michal na anak ni Saul. Naalala ni David yung kanyang unang asawa, 'di ba, na si Michal. Nakita po natin, 'di ba, na hindi naman iniwan ni David itong si Michal. Nakita natin na sa kagagawan po ni Saul, ipinaasawa po niya itong si Michal sa iba. Pero makikita po natin, mga kapatid, 'di ba, na ano pa bang kulang, David? Ang dami mo nang asawa. Ngayon kukunin mo pa ulit itong si Michal. Pero kinukuha niya kung ano talaga yung sa kanya, 'di ba? Alam mo yun, yung si Michal ay asawa ko, 'di ba? Si Michal ay ito yung una kong pinangangalagaan niya, 'di ba? Yung kanyang pangako, yung kanyang covenant, 'di ba? Dito po kay Michal, 'di ba? Sapagkat ang marriage, alam po natin 'yan, 'di ba? From the very beginning ng ating pong pag-aaral. Si God po yung nag-establish niyan, 'di ba? Si God talaga yung nag-establish niyan, lalong-lalo na, 'di ba, yung mga tao po na ito ay nag-agree po sila, 'di ba, na magsasama, nag-agree sila na magsasama, 'di ba, sa period, 'di ba, ng kanila pong buhay, no, sa kanilang buhay. Sabi ni David, hindi ako makikipagkita sa iyo hangga't hindi mo dinadala rito si Michal, 'di ba, na anak ni Saul. So anong gagawin ngayon ni Abner? Sabi dito, samantala nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isbosheth, at ito naman ang ipinasabi, dalhin mo sa akin si Michal, ang napangasawa ko, bilang kapalit ng 100 balat ng pinagtulian ng mga Filisteo. Kaya't pinahiwalay ni Isbosheth si Michal sa asawa nito kay Paltiel na anak ni Laish. Sumama si Paltiel hanggang Bahurim, at habang daay umiiyak. Ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi ito nakatutol, no? Ang lungkot-lungkot lang ng tagpo po na ito, 'di ba, mga kapatid? Sapagkat 'di ba, kita po natin na itong si Michal ay nagkaroon na siya, 'di ba, nagkaroon na siya ng ibang asawa, at ito nga si Paltiel, pero sa oras na iyon na dumating yung mga armies, 'di ba, ni Saul, at kinukuha na nila, 'di ba, itong si Michal, no, dito po kay Paltiel, no? Sinabi ni Isbosheth na kailangan ninyong maghiwalay, at sabi dito, 'di ba, habang daay, sabi dito, sumama pa itong si Paltiel, nagmamakaawa marahil hanggang sa Bahurim, sabi dito, at umiiyak siya, nakikiusap na wag kunin, 'di ba, yung kanyang asawa, wag kunin itong si Michal, 'di ba, na kanyang asawa, na ipinaasawa, 'di ba, ng hari sa kanya. So kung yung hari yung magsasabi na ito, asawahin mo yung anak ko, sino siya para tumanggi, 'di ba? It is an honor na mapangasawa niya yung anak po ng hari. Pero alam nyo kung sino yung alam natin kung sino po yung pumili, 'di ba, ng pighati na kanya pong nararanasan sa kapanahunan po na ito, nitong si Paltiel. Siya rin mismo, 'di ba, yung pumili ng ganitong klase ng
ng buhay. Kasi supposed to be, hindi niya dapat tanggapin. 'Di ba yung babae na may asawang iba? 'Di ba? May asawa ito, alam niya mismo na itong si Michal ay asawa nitong si David. Pero tinanggap niya. 'Di ba? Tinanggap niya yung babae na ito na may asawa. 'Di ba? Na may asawa. Ang asawa nga niya ay si David. So kung sino yung dapat sisihin sa tagpo po na ito, siya rin mismo. Kasi siya rin nag-violate sa command po ng Panginoon, 'di ba? Lagi namang binabanggit ng Lord, 'di ba, sa kanyang mga salita na dapat isang babae at isang lalaki lang, 'di ba? Walang pero ito violate din po ni David ito, pero dito po kay Michal, 'di ba? Asawa ko 'yun kukunin ko siya. 'Di ba? Asawa ko 'yun, kukunin ko siya. Reward ko 'yun 'di ba? Reward ko 'yun. Reward ko itong si Michal, 'di ba, sa mga ginawa ko, no? Sabi dito, kapalit ng 100 balat ng pinagtulian ng mga Filistyo. Pinaghirapan ko 'to 'di ba? Pinaghirapan ko itong babae na ito, asawa ko ito, kukunin ko ito, no? Mahirap lang talaga kapag nag-go against tayo sa will, 'di ba, ng Panginoon. Wag nang umagaw kasi ng may asawa ng iba, 'di ba? Wag nang wag alam mo 'yan kasi walang kapayapaan dun wala lang talagang peace doon sa bagay na 'yon. Kahit ano pang sabihin ng marami, 'di ba? Maraming mga tao, kahit yung king pa yung magpaasawa, pero ang taong may takot supposed to be sa Panginoon, hindi siya mga agaw ng asawa. One thing na makikita po natin dito po kay David, 'di ba? May instances din sa buhay niya, 'di ba? Nang agaw din po siya ng asawa. Yung kay Bathsheba, 'di ba? Pero nakita natin na nung kinonfront po siya, 'di ba, ng Lord sa pamamagitan ng propeta, nagsisi po siya, 'di ba, sa kanya pong kasalanan. Ang pangaagaw lang talaga ay hindi pumabuti. Ang Lord ang nag-establish, 'di ba, ng marriage. Dapat i-honor po ito ng mga taong pumapasok po, 'di ba, sa marriage. Hindi naman ako nangaagaw, sister. Paano kung nagpaagaw ka naman? 'Di ba, may asawa ka tapos nagpaagaw ka naman, no? Kumbaga, kahit sabihin mo binata o dalaga yung lalaking karelasyon mo, may asawa ka, you are still disobeying, 'di ba? Yung process po ng Lord pagdating po sa marriage, no? At sabi po dito, walang nagawa itong si Paltiel nung kinumand po siya nitong si Abner, 'di ba? Hindi na siya nakatutol. Just imagine na lang the pain, 'di ba, yung mga pinagsamahan nila, 'di ba, yung mga ganon. Mahirap mag-create ng napakaraming mga memories sa isang relasyon, 'di ba, na hindi naman dapat. Kasi sila din yung masasaktan. 'Di ba? Nagki-create ka lang ng ikasasakit din, 'di ba, ng damdamin mo, 'di ba, ng puso mo. Hindi yun kasalanan ng Lord. Kasalanan mismo ng taong pumipili, 'di ba, ng ganong klase, 'di ba, ng sitwasyon. 17, sabi dito, nilapitan ni Abner ang pinuno ng Israel at sinabi, matagal nang hinahangad ninyong maging hari si David. No? Makikita, sabi dito, nilapitan ni Abner ang pinuno ng Israel. Ang pinuno ng Israel. At dito makikita po natin na talagang naglulong talaga ang Israel ng isang hari, 'di ba, nakatulad po nitong si David. Si David po yung kanilang nilulong, 'di ba, na magro-rule po sa kanila. Mula ito mismo sa bibig po ni Abner. Maring sabihin lamang, ako kasi yung nagiging balakid
upang itong si David ay hindi maging hari. Nakita natin na doon po sa pakikipagkasundo niya kay David, sinabi niya dito na makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapasayo ang buong Israel. At ito'y ginagawa na niya. Ito naman talaga yung dapat, 'di ba? Ito naman talaga yung dapat. Pero makikita po natin dito, tama yung scripture, 'di ba? Na kahit yung mga kaaway mo ay makikipagkasundo sa iyo. You just need to trust the Lord, 'di ba? Doon sa process na iyon, no? Hindi ito si David nakikipaglaban, labanan na itong si Abner kasi sagabal ito sa aking position bilang hari. Hindi, nagkabaliktad yung lahat, no? Bumaliktad yung lahat. Itong si Abner na supposed to be threat, 'di ba, sa kanyang kingship, makikita po natin na ito na ngayon yung gumagawa ng kanyang pamamaraan upang ipaunawa sa lahat ng mga tao, 'di ba, na itong si David talaga yung itinalaga, 'di ba, ng Lord, at hindi itong si Isbosheth. Ako lang yung nagtalaga dito kay Isbosheth, 'di ba? Pero si David itinalaga siya, 'di ba, ng Lord, no? Sabi niya matagal nang hinahangad din yung maging hari si David. Dumating na ang panahon upang matupad iyan, no? Ako yung naging balakid dati, pero ngayon hindi na ako yung magiging balakid. Tutulong ako, sabi niya, upang maisakatuparan yung lahat. Kinausap niya yung pinuno, 'di ba, ng Israel. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya: sa pamamagitan ni David, ililigtas ko ang bansang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo at iba pa nilang kaaway. So he knows yung plan ng God. He knows yung word, 'di ba, ng Lord, no? Lamang ay doon po sa kanyang personal na ambition, sa pag-aakala po niya mananalo siya or maitataas siya sa kanyang gagawin, pero hindi ganun yung nangyari, no? So napakagandang lesson po nito, 'di ba, para sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, to just trust the Lord, rely lang talaga sa Panginoon, maghintay tayo, 'di ba, sa proseso po ng Lord, no? Tayo maraming makaka-relate po nito, 'di ba? Sa sitwasyon po natin, we just trust the Lord, 'di ba, in all areas ng ating buhay, kasi kahit yung mga kaaway ay maari, 'di ba, kayang gamitin ng Lord para po sa ating sariling kapakinabangan. Si David, ganun po yung kanyang ginawa, 'di ba, sa kanyang buhay. At ito na si Abner, mas reliable ito na nakikipag-usap, kasi napatunayan din niya, 'di ba, yung kanyang katapatan. At katulad ng binanggit niya dito po kay Isbosheth, sa angkan, 'di ba, ni Saul. Din siya, magaling din siya, magiting din siya, 'di ba, na mandirigma. At sabi dito, kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin, period. Kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin. Bakit kinausap ni Abner ang lipi ni Benjamin? Kasi saan galing po ba itong si Saul, 'di ba, sa lipi ni Benjamin. So kung merong magdi-disagree, supposed to be dito kay David, kung hindi nila ito maunawaan, siyempre kalipi po nila itong si Saul. Hindi, dapat si Isbosheth yung magiging king, pero nakipag-usap po itong si Abner sa lipi po ni Benjamin, no? At sabi dito, pagkatapos nagpunta siya sa Hebron at sinabi kay David ang pinagkasunduan ng mga Israelita at ng lipi ni Benjamin, no? So he is a good communicator din, itong si Abner, no, na nagawa po niya, 'di ba, nakausapin po ang mga pinuno ng Israel at maging ang lipi po ni Benjamin, 'di ba? Ang lipi po ni Benjamin. 20, nang tanggapin ni David si Abner, may kasama itong 20 tauhan. 20. Hinandugan niya ito ng isang salo, no? Grabe. Ang bilis lang talagang magpatawad nitong si David, no? Hindi siya
nagre-record, 'di ba, sa kanyang isip, sa kanyang buhay ng mga wrongdoings ng ibang tao. Tayo minsan tandang-tanda lang talaga natin yung lahat ng mga ginawang mali, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. At marami yung mga tao na kahit daang-daang kahit ilang taon na yung nakakaraan, hindi pa rin po sila, 'di ba, nakakalimot. Ito, for the period of 7 years, limot na kaagad din eh. Hindi naman, nagpatawad lang siya. 'Di ba? Pinatawad niya itong si Abner, tinanggap niya itong si Abner, 'di ba, sa kanyang pangkat. At hinandugan pa, 'di ba, ng isang salo-salo. Sinabi ni Abner kay David, "Ngayon lalakad na ako panghihandog ng buong-buong Israel sa inyong kamahalan." 'Di ba? Sa inyong kamahalan. No, magpapasakop sila sa inyo at maghari kayo sa kanila ayon sa inyong kagustuhan. At mapayapang pinalakad ni David si Abner. May ginawa ba si David, mga kapatid? Wala. 'Di ba? Nag-trust lang siya sa Panginoon. 'Di ba? Yung mga pinoproblema minsan natin, napapagod tayo, 'di ba, sa kaiisip, napapagod tayo sa kade-defend, 'di ba, sa kung ano-anong mga issues, 'di ba, ng buhay na ito. Pero nakita ko po dito na kailangan lang talaga nating manangan, 'di ba, sa Panginoon. At yung mga issues na hindi natin control, siya po yung magsasaayos po nito, 'di ba, nakatulad po kaya po niyang gumamit even our enemies, 'di ba, upang maisakatuparan, 'di ba, yung kanyang pangako, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. So rest assured lang talaga tayo, 'di ba, kapag nasa panig po tayo ng Panginoon. So yun po, mga kapatid, ang ating lesson. At another kwento na naman, in connection to this chapter 3, yung papag-aralan po natin sa araw po ng bukas. So, Erev Tov po, at itatype ko na lang po yung ating question.